Good day everyone. We're here today to present to you a basic Python programming codes such as update tuples, unpack tuples, loop tuples, join tuples, and lastly, tuples method. So, let's find out. First, we will create our initial tuple. And the first line will be our my tuple and the three string elements such as apple, banana, and cherries. Take note, tuples are immutable, meaning we can change them directly. Next is print. We will type print and then open and close parentheses. Inside that, we will type the quotation marks, and inside the quotation marks, we will type the current tuples. After the quotation marks, we were gonna use comma and then my underscore tuple so that the users will see their current tuples after they run the code. This line of code does three things. Number one, input. Ask the users to enter which index they want to update. Number two, calculate the maximum index value. And lastly, converts the user's input to a string to an integer since index values need to be a number. Next, we're gonna do the if-else statement. And we will start with the if. We're gonna type in the code is if index less than to 0 or index greater than or equal, then open and close parenthesis, and inside that we're gonna put the my tuple, and we're gonna type on the lower line is print invalid display. Next is the else statement. Now we're gonna type the else and then new underscore value equals input open and close parenthesis, and then inside that we're gonna use the quotation marks, and inside the quotation marks we're gonna type the enter the new value. Since we can change tuples directly, we're gonna convert the tuple to a list so that we can update it. So we're gonna type temp list and then brackets. Inside the brackets, we will put the index equals new value. Why are we doing this? So that the user can change or update the tuples. Now we're gonna type my tuple equals tuple parenthesis my temp list. After we update it, we're gonna turn it back into a tuple and then assign it into my list. And now we're in the last part. We're gonna type print open and close parenthesis, and inside that we're gonna put some quotation mark and then the text like update tuple, and after the quotation marks we're gonna use comma and then gonna put my underscore tuple. So running the code, we're gonna type 1 and then buko so that the banana will be replaced by buko, and then this will be the updated list. Good day guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-unpack ng mga tuples. So, Python nga pala gamit natin, programs. So, pangalan natin. Baling F name natin squared, L name natin sa bali yung H natin sa y. Try natin yung print. H. Pero bukas na try natin ito po. 20 pa lang. Try natin sa may sabay.
Maraming salamat. Sana may natutunan kayo kung paano mag-unpack ng tuple. Thank you. Next is the loop tuples. So, unang loop tuples na gawin natin is yung loop through a tuple. We can loop through a tuple items by using a for loop. So, bali first, gagawa muna tayo ng tuple and items. So, papangalanan ko siyang my tuple. Then, yung items na nasa loob na lang gagawin natin is fruits. And then, gagamit tayo ng for loop. Isa-isa nitong ipiprint or kukunin yung every item na nasa loob ng tuple natin. So, gagawa muna tayo ng for loop na code. For item in my tuple, then print item. Ayan. So, we can see na print niya lahat ng nasa loob ng tuple na. So, next is the loop through the index numbers. So, nag-declare ulit ako dito ng this tuple na may tatlong strings, which is the apple, banana, and cherry. So, ito yung data na ilulup natin. Next is gamit ang for loop na may range. Gagamit tayo ng for loop na may range. Then this tuple. So, itong lend this tuple is kukunin yung bilang ng item sa tuple, which is tatlo. Magsisimula siya sa 0. 0, which is the apple, then 1 banana, and 2 cherry. So, bali tatlong book or tatlong ikot yung gagawin niya. Then, ito namang CI is yung range or tatlo na sinabi ko. Siya yung magre-represent ng bawat index number ng tuple habang naglo-loop. So, try natin i-print. Try natin yung lahat or yung index. Kung mag-print. Then, try naman natin is kung yung apple lang ilulup natin. Yan. So, nakita natin na yung apple lang yung nag-loop kasi siya yung index 0. Kung 0 siya. Kapag 1 naman, banana, and 2, cherry. So, that's all for the loop through the index numbers. And the last is the while loop. Same idea as before. Ginamit ko pa rin tong list tuple na may lamang apple, banana, and cherry. So, mag-assign ako ng value na 0 kay index para magsimula siya dito sa apple. So, itong magsisilbing index, magsisimula siya unang item na tuple, index 0. Sa bawat ikot ng while, dadagdagan natin to para lumipat sa next item na kasunod. So, gagamit ako ng while loop. So, ito yung condition ng loop. Habang ang index ay less than sa length ng tuple, which is 3, tuloy-tuloy lang yung loop. So, kapag I equals 0, or 1, or 2, tuloy-tuloy lang yung pag-ikot. So, kapag yung index is naging 3, hinto na siya sa pag-loop. So, try natin i-print. Print natin si index. Ayan.
So, then ipiprint natin yung item na nasa current index na I, which is 0 on the apple. So, same as before, kapag 0 is apple, 1 is banana, and 2 is cherry. So, try muna natin lahat sila, apple, banana, and cherry. Then, itong last na line of code natin is, dinagdagan natin si index ng 1 sa bawat ikot. Ito yung nagpapatuloy sa pag-loop. Kung wala ito is magiging infinite loop. Ayan, so na-print yung lahat ng items sa tuple natin. So try natin simulan sa banana. Ayan, so makikita natin na kapag umabot siya sa cherry, hinto na siya, hindi siya babalik sa apple. Kasi sabi nga natin kanina, habang si I is less than sa length ng tuple, which is 3, tuloy-tuloy lang yung loop. So kapag naging 3, hinto na siya sa pag-loop. So that's all po for the while loop. Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw tuturuan ko kayo mag-code sa Python. And nalika po na tayo sa ating compiler. So nandito na tayo sa ating compiler. Putahin na muna natin to. Push natin. So ang ituturo ko sa Python ay ang method na tuples. So ano nga ba yung tuples? Yung tuples are immutable, which means once na ma-edit mo na, hindi mo na siya pwede baguhin. Unlike sa list na may kakayanan siya na pwedeng baguhin. And tawag sa kanya immutable. So sa tuples na ituturo ngayon ay join tuples. So basically, pagsasamahin na natin yung isang tuple sa isang tuples. Ipag-join lang natin. So, paano gawin yun? Una, gagawa muna tayo ng tuple. Pangalanan natin ng tuple 1, and then tuple 2. And maglalagay tayo ng value. Tuple 1 equal to close and open parenthesis. Lagay tayo ng variable sa loob. 1 and 2. And then equal 3 and 4. So, once na malagay na natin ng variable yung tuple 1 and then tuple 2, ipag-join na natin. So, gagamit tayo ng statement ng join tuple equal to tuple 1 then plus tuple 2 tuple 2. So, once na malagay natin yung statement ng join tuple, ipiprint na natin. Print. Join tuple. So, double check na natin if tama na yung syntax na na-input natin. So, ito mali. At dapat pala is plus. So, always check your code para hindi na magka-error. Then, run natin. So, yun na yung result guys. Nakapagsama na natin yung tuple 1 and then the tuple 2. So, paano naman kung ipagsasama natin yung isang value lang and then yung isang value? So, gusto ko mangyari yung value ng tuple 1 sa 1 ay para lang kay value sa tuple 2, 3. So, yung 1 para kay 3 and 2 para kay 4. So, madali lang yon. Gagamit lang tayo ng zip method. So, lalagyan na natin dito ng tuple and then zip. Open and close parenthesis. So, yung plus, papalitan na natin ng comma. Ang dinagdag lang natin ay ang tuple zip and then yung plus pinalitan na ng comma. So, ang mangyayari, yung 1 para lang kay 3 and then yung 2 para lang kay 4. And double check ulit natin. And na natin. So, sa line 9.
So, kulang pala tayo ng equal. So, double check ulit natin. And then, run. So, yun yun guys. Napagsama na natin yung tuple 1 and then tuple 2. But, this time, yung value naman ang pinagsama natin, nakaseparate o naggumawa tayo ng sets. Like the 1 para lang kay 3 and then yung 2 para lang kay 4. So, ganun lang mag-join ng tuples and always check your code para hindi kayo mag-error. I am Arvin Joshua Lucena and I'm going to tackle tuple for everyone that who don't know. So, tuple sa Python. So, tuple is a collection which is ordered and immutable. Means ordered is kung ano yung lagay mo sa tuple mo, ay yun yung lalabas sa output. Sabihin natin, yung tuple mo is about cars. Yung lalagay mo is Ferrari, Lamborghini, Toyota, Mitsubishi, Mercedes. Yan. So, kapag print mo si tuple mo, yung lalabas dun kung ano yung nilagay mo. Lamborghini, Ferrari, Lamborghini, and so on. And immutable means, kapag nagawa mo na si tuple mo, hindi ka na pwede mag-add, delete, or edit. Yun yung final. So, immutable, unchangeable na siya. And used to group together related data. So, kasi isang tuple mo, sabi natin isa sa cars, calling tuple mo about cars, yun lang yung nakalagay doon. Kasi gagamitin mo yung tuple mo para pagkuhaan mo ng data about sa tuple na yan, which yung tuple mo is about cars. So, dapat related data siya. Hindi pwedeng kung ano-ano nakalagay. So, try natin gumawa ng tuple. Sabihin is sa student. And ako yung student na yun, of course. Then, parehas na talaga siya ng list. Pero ang list is gumagamit si list ng bracket. May bracket. And, pinagkaiba nila, si tuple is ordered and immutable. Yun nga. Ordered na at hindi na siya nagagalaw. Unchangeable na. So, ano yung nalagay natin? Parenthesis. So, pangalan ko syempre. Arvin Josh Lucena. My age. My section. SPID 2J. 2J. My course. No. IT. My school, my university, UCU. So, yun yung nilagay ko. 1 for my name, my age, my section, my course, my university. So, walang limit yung paglagay mo ng values. Hanggang ilan yan. Ako nilagay ko lang 5. So, i-prove natin na ordered yung nakalagay dito. So, print natin tong buong tuple na to. So, ganito syntax for X in yung tuple natin. Student, this. Siyempre, lagay natin print X. Yan. Arm just Lucena 20 SPID 2J IT and QCU. Yan na, tama. Ordered siya. Hindi mo yung magagalaw. Then, pwede natin malaman kung ilang counts yung nasa ilaw dito at yung pang-ilan kung saan ang pang-ilang index yung value. Sabi natin doon 20. May syntax na dyan para malaman kung pang-ilan yung index niya. Then, count. It's count. Malaman natin kung ilang 20 yun dito sa tuples natin. So, unahin natin yung count. Print mo na syempre. Print. Student. Tuple natin. Dot. Count. 20. Run natin. 1. Kasi,
1 lang yung 20 na ano doon. Yung index naman, print, parenthesis, close parenthesis, student dot index, one parenthesis, ID, sabihin ID, run natin, 3, bakit nga ba 3? Normal ka magbilang is 1, 2, 3, 4. Pero sa coding, mga ganito, you always start with 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kahit 75 values niya, pero mag-start ka lagi sa 0. So, natin gawa ng 4. If. Lagyan natin ng if. See? It's double. Ito na yung double natin. So, if saan i-use natin? If QCU, sabihin. If QCU, so QCU yung gagamitin natin na value. So, syempre, sa tuple natin, student, then print, you are a QCS. Yeah. Mali pa yun. Another na. Yan. Run. Yo. So, you're a QCS. So, syempre, ang nangyari ito if hinanap niya kung may QCU sa tuple natin, which is meron. So, kung meron, you are a QCS. So, try natin kapag natin QCU A. Run natin. Wala. Wala. So, balik natin. No. So, there is yun lang natin malalaman sa tuples in Python. And that is all. Thank you for watching.